Kaugnay ng isinusulong ng COMELEC na pagpapaliban ng eleksyon sa Mayo, makakausap natin si dating COMELEC Commissioner Gus Lagman. Magandang tanghali po, si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali naman sa inyo, Rafi. Opo. Ginoong Lagman, meron ho bang legal na basihan para mag-postpone ng eleksyon? Ang pagkaalam ko, merong flexibility ang COMELEC na gawin yun. Kaya lang, never pang nangyari yan. So medyo hindi yata maganda po na COMELEC. Ano lang po ba yung... Ginoong Lagman? Yeah. Hello? Opo, go ahead po. Medyo lumalabo lang po yung ating communication. Pero nabanggit niyo po, flexible dapat yung COMELEC. So ano lang po ba yung mga basihan para mag-postpone ng eleksyon? Meron silang flexibility na gawin yan, pero hindi pa nangyayari in the past. So medyo problema yan pag ginawa nila. Pangalawa, ang maximum lamang nilang postponement ay 30 days. No? So yun lang ang pwede lang gawin. Ngayon, ang isang problema dito, dagdagan kahit na i-postpone nila ng 30 days, nasisiguro ba nila na kakayanin in 30 days? Baka mamaya i-extend ng ipopostpone ng 30 days pagkatapos may problema pa rin pala. Pero so, I won't advise na yun ang solution nila na i-postpone ng eleksyon ng kahit na gano'ng katagal. Sa ilalim po ba ng batas, kahit yung flexibility na 30 days na pwedeng i-postpone yung eleksyon, kailangan po ba ng approval mula sa mga parties or COMELEC lamang yung pwedeng mag-decide nito? Pwedeng sila lang, pero alam mo, hindi advisable na gawin nila. Kailangan solusyon nila na hanapin yung walang postponement. Sa akin nga, kung gusto nila, di-extend nila ng konti. Extend nila ng 1 more hour or 2 more hours. Mas madaling gawin yon kaysa yung ipopostpone mo yung eleksyon. No? Nabanggit niyo po yung extension, pero nakasad ho ba sa batas na certain number of hours lamang yung eleksyon sa Mayo? Meron ho bang nakalagay na ron? O may flexibility din yung COMELEC may flexibility sila. Remember, nung manual election pa lang tayo, 7 to 3. 7 o'clock in the morning hanggang 3 o'clock. Opo. Nung naging automated yan, ginawa nilang 7 o'clock up to 6. No? Ginawa pa nga 7 to 7. No? So they can easily do that. So gawin nila kunyari up to 8 o'clock in the evening or 9 o'clock, no? Ibig sabihin, mas madaling gawin nyo kaysa mag-postpone sila. Ano pa po yung ibang nakikita nyo pwedeng solusyon dito? Kasi ang binabanggit ng COMELEC, yung delay kapag ka nag-print pa ng resibo at syempre kapag nagkaroon ng aberya dahil mechanical po ito, madaling mag-jam. Ano po yung nakikita nyo pang solusyon dito para matuloy pa rin yung eleksyon at ma-resolve ba itong mga problemang ito? Yeah. Unang-una, bakit ngayon lang nila pinag-iisipan? Nasa sa batas yan, ang Smartmatic ang dapat maghanap ng solusyon dyan. Hindi lang COMELEC. Kasi sumali sila sa bidding, alam nila kung anong nasa batas, dapat meron sila solusyon doon. And I think nasa sa program na nila, nasa source code na nila, na magpiprint. So i-enable lang nila yon, no? Napakadali Hindi problema yung mag-print. No, bakit sasabihin ng Smartmatic magugulo? Aba, bakit wala silang solusyon doon? Bakit sila sumali sa bidding na wala pa sila solusyon doon? So, wag nating tanggapin yung sinasabi ng Smartmatic na makaka-delay, etc. So, ang binabanggit niyo po, Ginoong Lagman, kahit na nagdesisyon na sila noon na hindi nakasama sa printing yung time and motion study nila. Napakadali. Dapat ho, pinaghandaan pa rin nila ito kahit na... Oo naman. Responsibilidad nila yan. At ang COMELEC naman, kung hindi nila pala kakayanin, dapat sinabi na nila sa Kongreso na pwede ba tanggalin natin yan sa batas? Hindi ba? Ang dami pwedeng gawin, no? Na dapat nagawa nila. Pero ngayon, 60 days to go, kailangan sundin nila kasi sinabi ng Supreme Court na kailangan mag-print sila. So, kailangan maghanap sila ng solusyon. And of course, para po sa inyo, out of the question na yung mano-mano na mga botohan na isa sa mga option na binabanggit nila. Hindi, kami, ayaw din namin yung mano-mano.
Ang dapat dyan, yung hybrid. Mhm. Pwede nilang ibalik, mano-mano sa presinto, pero dapat automated ang canvassing. So ito po, Dalawang magkaiba yun. Magkaiba yung hybrid at saka magkaiba yung pure manual. Mhm. Ayaw natin yung pure manual. Pero yung hybrid, okay yan. Pwede yan. well, I'm sure marami po tayong madidiscuss patungkol sa isyong ito hanggat wala pa po yung pinal na desisyon. Oo. At ang pagkakaintindi po kasi natin na may magmo-motion for reconsideration ng COMELEC tungkol sa desisyon ng Korte Suprema. Maraming salamat po sa inyong oras. Ayaw natin yung Noel at saka Powell. Mhm. Sige po. Salamat po sa inyong oras, Okay. dating COMELEC Commissioner Gas Lagman.